Sa ganda ng nilalaro nitong San Miguel Beer at sa kombinasyon nitong si Benny Boatwright at si Junmar Fajardo, hindi masyadong napapansin ng karamihan na walang power forward ang San Miguel Beer. Itong si Rodney Brondial at itong si Vic Manuel ay parehong injured pero hindi sila namimiss ng Beermen dahil nga dito sa magandang performance ni Boatwright at ni Fajardo. At sigurado ako nakikita ng management na dito ang kinakailangan power forward ng San Miguel Beer pagdating sa Philippine Cup ay hindi yung post-up player, kung hindi isang stretch 4 na may tira sa labas. Katulad ni Arwin Santos. Natatandaan ninyo nung si Arwin nasa San Miguel pa, si Arwin Santos hindi yan nagpo-post up. Ang laro niyan ay nandun siya sa perimeter. Si Fajardo ang nasa loob, si Arwin nandun sa labas. At yun ang dahilan kung bakit ang San Miguel Beer maraming kampyonato na napanalunan. Ikumpara natin dito na si Vic Manuel na isang post-up player. Pareho sila ni Arwin kaya hindi sila magkakaroon ng magandang chemistry. Ganon din si Rodney Brondial pero si Brondial mapapakinabangan mo to sa hustle defense niya at sa rebounding. Kaya sa tingin ko bago mag-Philippine Cup, kapag ito si Boatwright, siyempre hindi na pwede maglaro sa Philippine Cup. Ang San Miguel Beer, kinakailangan kumuha sila ng power forward na merong 3-point shot. Yung bang katulad for example lang to, hindi natin sinasabing mapupunta siya sa SMB. Example lang, itong si Troy Rosario, Aldrich Ramos, o kaya itong si Andreas Kahilig, yung mga ganyang tipo ng player, yung mga matatangkad na merong 3-point shooting. Yan ang kinakailangan ng San Miguel Beer. Isa pang example dyan si William Navarro. Kaya tignan natin kung paano movement ang gagawin ng SMB. Dahil kung sakaling SMB ang maka-finals at kung sila ang mag-champion, makikita nila na effective talaga yung power forward na nandyan sa posisyon na yan. Itong si Sidney Onmubere ay malamang bumalik na dyan sa Northport Batang Pier pagkatapos ng konferensya na ito. Dahil dito nakikita natin kasi na itong si Onmubere parang hindi naman nagamit ng mabuti dito sa Ginebra. So hindi na nakapagtataka kung ito ay mag-request ng trade na bumalik na dyan sa Northport. Doon sa mga sumabaybay sa karir nitong si Onmubere, mapapansin ninyo na maganda talaga naging performance niya nung naglaro siya sa Global Port sa ilalim ni Pido Harencio. Naging double figure scorer siya diyan. At ang laki ng naitulong niya, naging starter pa nga siya. Pero dito sa Barangay Ginebra ay naburo siya doon sa bench dahil nga syempre understandable, nandiyan naman si Jamie Malonzo. So sa tingin ko itong si Onmubere, kung talagang gusto niyang ma-rejuvenate o revitalize yung kanyang karera, ay magre-request siya na ibalik dito sa Northport Batang Pier. Hindi naman magiging problema yung kapalit niyan, kahit second round pick pwede na siguro. Kaya sa tingin ko hindi magiging issue yung pagbalik nito si Onmubere dito sa Northport Batang Pier. Samantala naman pwede rin nating sabihin na itong Ginebra ay baka meron ding ibang moves na gagawin pagkatapos nitong Commissioner's Cup. Siyempre nakadepende lahat yan doon sa magiging performance nila dito sa Commissioner's Cup. Kung ang Ginebra ay makapasok sa finals at mag-champion, huwag tayong umasa na gagawa sila ng mga major moves para mabago yung lineup. Ngayon naman, kung sila ay ma-eliminate, depende pa rin yan doon sa magiging resulta ng usapan ng SBP. Kasi kung si Tim Cone ang gagawing permanent Gilas coach, asahan natin na magkakaroon ng malaking pagbabago sa Ginebra. Hindi natin sinasabing mawawala kagad si Coach Tim Cone. Pero, siyempre magkakaroon ng adjustment yan. Dahil may mga periods na baka si Richard Del Rosario ang hahawak ng team. So, makakailangan mga bagong player, bagong sistema. So, tignan muna natin kung ano magiging adjustment ng Barangay Ginebra bukod dito sa paglipat ni Onmubere sa Northport. Opisyal na pong bumalik itong si Coach Jot Reyes dito sa TNT Tropang Giga. Hindi na po ito bago at inaasahan na ng marami na ito talaga ay mangyayari. Sa ngayon, itong si Coach Jojo Lastimosa na nagdala din sa kampyonato sa TNT ay magiging tinatawag na Player Development Coach. Ibig sabihin magiging party pa rin siya itong coaching staff ng TNT Tropang Giga. Ngayong babalik na itong si Jot Reyes, ang tanong ng karamihan ay kung ano ang mga bagong mangyayari dito sa TNT. Siyempre, hindi naman babalik dyan si Coach Jot nang basta-basta na lamang. At alam din ni Jot Reyes at siyempre ng management ng TNT na maraming dapat gawin pagdating sa lineup nito. Yung mga nabanggit natin ng mga nakaraang videos pagdating dito sa tinatawag na mga posibleng trade transactions ay hindi pa natin natitiyak kung kailan magaganap. Pero ang maliwanag dito, maraming pagbabago.
Ito nga pala si Jojo Lastimosa ay binigyan ng contract extension. Hindi siya magiging coach, pero bibigyan siya ng ibang posisyon dito sa management. Siyempre sasabihin ng iba dapat hindi tinanggal si Jojo dahil nakapagbigay ng kampyonato sa TNT. Pero buong na pa siya ng TNT na ibalik itong si Chot Reyes. At titignan natin ngayon ay kung anong gagawin niya. Unang-una dito kay Mikey Williams. Pangalawa kung kailan makukuha itong si Robert Bolick. Pangatlo, anong gagawin dito kay Poy Eram kung ito ba ay trade na. At kung si Troy Rosario ba ay babalik na dito sa TNT o kukuha sila ng ibang power forward na pwedeng tumulong. Kung titignan natin, ang problema ng TNT, actually dito sa point guard, yung tutulong dito kay Jason Castro. Pangalawa sa center, kung ititrade si Poy Eram o hindi. At kailangan din nila ng isa pang power forward na tutulong dito kay Calvin Oftana. So kumbaga halos lahat ng posisyon kailangan i-upgrade ng TNT. Kaya marami tayong hakbang na aabangan at mangyayari sa pagbabalik ni Chot Reyes. Okay, tignan natin ngayon kung anong mangyayari dito sa playoff o tinatawag na winner-take-all na labanan nitong Phoenix Fuel Masters at itong Meralco Bolts. Na naigman itong Phoenix o itong Meralco sa triple overtime, marami pa rin ang nagsasabi na may advantage talaga dito itong Phoenix. Dahil kung hindi lang sila nag-collapse nung endgame ay baka dapat nasa semis na sila ngayon. Ang magiging susi syempre dito sa Phoenix ay yung kanilang import pa rin na si Jonathan Williams at of course itong emerging star dito sa PBA na si Tyler Teo. Ang sa panig naman ng Meralco Bolts, ang kinakailangan nilang gawin dito una, hindi sila po pwedeng magpatambak. Pangalawa, itong kanilang import na si Miller kailangan mas maganda performance. Nakita din nyo doon sa game ng Phoenix at Meralco kung pinanood nyo yung laban. Pinapabayaan lang ng Phoenix na itong si Miller ay tumira sa labas dahil alam nila ayaw naman itong gawin yun. At ilang beses nang open sa labas itong si Miller ay hindi tumitira. Kaya sa tingin ko kailangan ng TN ng Phoenix na gawin yung same strategy na yun dahil naging effective naman until nung endgame nung of course alam na natin yung nangyari, yung tira ni Newsam at si Bong Quinto at si Ray Maliksi ang nagbuhat dito sa Meralco Bolts. So ganito ang mangyayari dyan sa tingin ko. Kailangan ng Phoenix una makakaroon ng good start. Kapag yan ay nangyari, alagaan nila yung kalamangan at yung pick and roll ni Williams at ni Tyler Teo gamitin nilang mabuti. Sa panig naman ng Meralco, ang gagamitin yung strategy ay yung ginamit nila noong overtime. Kapag nandyan sa depensa si Tyler Teo, ipopost up yan either ni Quinto o ni Maliksi dahil doon sila magkaka-advantage. Kung napanood niyo si Aaron Black nga, pinopost up din ito si Tyler Teo. So malamang ganyan ang mangyayari dito at tignan na lang natin kung sinong coach ang makapag-a-adjust para masiguro na sila ay mananalo at makakapasok sa semis. Shoutout kay Joseph Pineda, Jonald Malyari, Romeo Conchada, John Ray Mark Isuela, Michael D, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girly Baduria, Donel Santiago, Dexter Domer, Jason Mendoza, JJ Sibum, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira, Jonah Villarosa, RG Bueno at Dalina Family, Ronald Barbosidad, Kagawad Katsakino Dukusin, Jonel Alagon at Celino Valles Family, KOG, Len, Gio at Gia Santillana at Tagle Family, Rico Olarte at ang iba pa nating mga taga-subaybay.